Sabi niya, sorry, boss. Hindi pa ako sasagot kasi hindi ka naman. Mr. MVP, Big Boss ng Samahang Basketball ng Pilipinas, nagsalita na nga po at hindi na nakapagpigil sa sunod-sunod na pagkatalo nga po ng Gilas Pilipinas sa kanilang mga laban. Well guys, no, marami ngayon talagang tumutuligsa at nambabash dito kay Chot Reyes dahil nga po sa hindi magandang pag-ayos at rotasyon ng mga player. Dati daw po kasi sa pagko-coaching nitong si Coach Tab Waldin ay nabibigyan ng maayos na playing time ang mga player. Lalong-lalo na po itong ating pambato na si Kai Sotto, mas nakikita ang kanyang potensyal at ang galing. Sa nangyari po kasing huling laban ng Gilas Pilipinas, no, ay very obvious naman, no, na hindi binibigyan ni Chot Reyes ng pagkakataon yung mga star player natin. Tulad ni rin sa bando, huli na nung napansin si Kai Sotto, talagang pinipigilan niya yung pag-asenso ng ating bata at yung mga spot highlights para mapansin siya ng mga NBA scouts. Very obvious naman, alam naman ni Chot Reyes, no, kinakailangan ni Kai Sotto ng mahabang playing time para mapasiklab, no, para mabigyan ng two-way contract kung sakasakali nga po sa NBA. Tila hindi na po mangyayari kasi walang playing time na naitatala masyado, napakaigsi lang ng oras, no. Paano mangyayari yon? So ngayon po laglag na tayo, no, sa second round ng game, pero huwag kayong mag-alala, ngayon pa lamang po magsisimula ang tunay na laban para naman po ito sa Paris, France Olympics na gaganapin nga po sa 2024. So kailangan lamang natin manalo ng 2 beses. Ang makakalaban natin po mamaya, no, ay ang koponan ng South Sudan. Dapat manalo tayo dyan. At sa susunod naman, September 2, sa koponan naman po ng China. Labanan to ng teritoryo. At magkagawin man, no, titignan po natin kung tayo nga ba'y makakakuha ng ticket. Dahil kasi sa mga Asian na teams, isa po tayo sa nangunguna. So may chance po talaga. Wag na po natin isipin yung sa FIFA World Cup na second round dahil wala talaga tayong pag-asa. Nakita nyo naman, no, talagang nahirapan tayo. Pero all goods kasi hindi tayo masyadong natambakan. Maganda pa rin yung performance ng Gilas Pilipinas kung ikukumpara natin sa ibang mga koponan na almost 15 to 20 points ang tambak. Sa pagkakataon ito, mababago pa nga ba ang first 5 lineup or ang matinding rotasyon ni Chot Reyes kung meron nga ba sa susunod na laban nila mamaya kontra sa South Sudan? Ang South Sudan po, matatangkad po ang mga player na yan. Pero wag po kayong mag-alala, matatangkad man sila pero hindi sila ganoon ka-agresibo pagdating sa loob ng court, no. Limitado lang at ilan lang ang matatangkad na player natin. Dapat talaga dyan maisabay agad ay maipasok itong si Kai Sotto, no, sa loob ng court. At syempre alam naman natin si Junmar Fajardo, kinakailangan din yan. Itong si JC, syempre marami nagsasabi, no, overuse nga nung mga huling laban, napa-foul out na nga siya, no, pagdating ng 4th quarter. Kaya dapat yun ang pag-aralan natin, no, at tignan natin yung mga pagkakataon. At ngayon sana naman, no, last chance na to ni Chot Reyes, sana ipanalo na niya. Gawa niya ng maayos na rotasyon, bibigyan pa siya ng mga Pilipino ng pinaka last chance niya para muling bumawi sa Gilas Pilipinas. So mamaya po alas 8 ng gabi, no, tatry po tayo mag-live kung meron tayong makuha. And please huwag nyo kalimutan mag-like and subscribe for more Gilas.